ito po, Sunday na Sunday ay nagre-repair po tayo ng karburador. At ang problema po ng karburador na to is meron na pong tagas yung kanyang mga singit-singit. And then pangalawa po, yung pinaka-worst po ay hindi na po siya maitono. At ang resulta po niyan ay pupugak-pugak at hirap na po siyang paandarin. At yung pinaka-matindi pa po is once na binirit po natin ay namamatay. Then pag ganyan po ang problema nyo mga pare ko, huwag po kayo mag-alala dahil kayang-kaya po yan ng DIY lamang. At tatlo lang po yung ating pwede nyong gawin sa ating karburador na may problema. At ang una po dyan is kung hindi nyo na po siya may tono, kailangan nyo na po itong linisin. And then yung second po mga pare ko, pag hindi pa rin po siya tumino, pagkatapos linisin, pagkatapos i-tune up, is kailangan na po natin siyang palitan yung kanyang mga pyesa. So makikita nyo yung mga pyesa po na yan is meron po nabibiling repair kit po dyan. Kumbaga replacement po mga pare ko. Dahil itong ating karburador ay kasama po to sa wear and tear ng ating motor. At normal naman po mangyayari yon na masisira po to pagdating po ng panahon. At kalimitan nga po nangyayari na mas nauna pa po ito masira kaysa po sa ating motor. Dahil ito pong ating karburador ay precision machine. Kumbaga sukat na sukat po dapat yung mga butas at clearance ng ating karburador. Dahil yung mga butas po na yan, dyan po dumadaan yung fuel at air na siya naman magkakaroon tayo ng tama at perfect na air and fuel mixture. So sa katagalan, sa kiskisan, sa adjustment at sa sludge na nadideposit po dito sa ating karburador, mga dumi, ay lumuluwang at sumisikip po yung mga butas na yan. At sa katagalan nga po ay nasisira na po itong ating karburador. At yung pinaka the best way po na gawin dito is palitan na po natin ng bago. So proven na yan mga pare ko. Once na may problema po itong ating motor at karburador po ang problema, ay once na pinalitan na po natin ng bagong karburador, perfecto, tapos ang problema at matino na po itong ating motor. Pero hindi naman po natin papalitan lahat. Kaya nga po nandito yung repair kit, kahit papano ay makat po yung ating gastos. Baka dito lang po ay masolve na itong ating problema. Repair kit po natin, ang kailangan nyo pong bilhin is yung katulad po ng inyong karburador. Kung ano po ang inyong motor. So makikita nyo naman po yan dahil nakasulat po yan dito. Ito po pang Rossi 150. Yung nilalaman po ng ating repair kit, kadalasan po ay tatlong parts po yan. At ang una po dyan ay yung mga goma na to, yung mga o-ring, yung mga gasket na rubber. So yan naman po ang ating papalitan pag may problema na po tayo sa mga leak. Tulad po nito mga pare ko, pag may leak po dito, yan po yung ating papalitan, yung goma na to. And then kung may mga leak naman po kayo dito sa sa mga drain na po yan, ito po may mga goma yan, yan po yung ating papalitan. Basta may problema po sa leak, ay yung rubber po yung ating papalitan, yung kanyang rubber seal. Then yung pangalawa nyo po makikita dito ay yung mga adjusting screw. At kasama na rin po dyan itong pinaka-spring nya. For example, itong inyong idle screw. At napunggal na po yung pinakasaksakan ng screwdriver. Kumbaga napudpud na po ito. Ito, hindi nyo na po siya maiikot ng ganun. Ang gagawin nyo lang po dito is kailangan nyo na po siyang palitan nitong ating repair kit na bago. At meron po siyang saksakan ng screwdriver. And then ito pa po yung kanyang spring. Pag malambot na po ito at hindi na po nagkakaroon ng pagtulak dito sa pinaka-screw nya, is posible po yung malaglag. Pag nalaglag po yan, patay kang bata dyan. So pwede po natin palitan tong spring nya. Ayan, may repair kit po tayo dyan. At ito, malakas po yung panulak na to at siguradong hindi po matatanggal itong ating idling screw. Ayan, tigas mga pare ko, tulak na tulak. Ayan. Pangatlo pong parts na makikita natin dito sa ating carburetor kit ay yung sa fuel side. At ang kauna-una po dyan ay yung sa slow jet. Ito po yung mga pare ko or pilot jet. And then pangalawa po is minsan po may kasama o wala main jet. Ito po sa ating repair kit ay wala pong kasamang main jet. Pero yung iba po meron siyang kasama. And then ito na po yung sa pinaka fuel valves. Usually lagi po may kasama to. Dahil kadalasan po nagkakaroon ng problema yung ating overflow dahil po nasisira po yung goma, kaya lagi po may kasama yan dito sa ating repair kit. Kasama po ito, may seat pa po siyang kasama. Yung iba po ay wala. And then maswerte na lang po pag may kasama pong floater at itong pinaka karayom. So minsan po kasi meron, minsan po wala. So check nyo na lang po mabuti itong inyong repair kit. Baka po kasi yung hinahanap nyo wala po siyang
kasama. Sa pagpapalit po ay napakadali lamang dahil itong ating repair kit ay standard po yung kanya sukat. Kaya kung ano po yung tinanggal natin dito, halos kaparehas na kaparehas naman po yung ating ipapalit. At ito, umpisa na po natin. At ang kauna-una ko pong ikakabit ay itong ating main jet. Ayan. Then may problema po tayo sa ating pilot jet. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng hindi magandang start. Dahil ito po ay maliit na yata yung kanyang butas. Kaya ngayon ang gagawin ko, ito na po yung galing po sa ating repair kit, yung ating ikakabit. Then sa overflow naman ay wala po tayong problema. Kahit na po itong ating luma na bulb is pwede po natin ulit itong gamitin. Then dito naman po sa mga ating adjustment screw, ito may problema na po itong ating idle dahil maganit na po siya at naluluwagan na po ito sa ating spring. Ito bago na po yung ating ikakabit. And then next naman po natin itong ating air screw. Ito bago yung ating kakabit para mag-match siya sa ating bagong slow jet. Then dito sa pinakabaso niya, yung ating pinaka-drain, ito palitan rin po tayo ng bago dahil itong luma, magalit na po, at palitan rin po natin siya ng bagong o-ring or gasket. Kaya sigurado po tayo na wala na po itong katagas-tagas. Yun. And then ito, pwede na po natin itakip to dahil itong ating o-ring na po na to is bago lang po to at wala po siyang leak. Yun mga pare ko, okay na po to. At ang susunod po natin gagawin dito ay mag-pre-tune up na po tayo ng ating air screw. At ang gawin po natin ay isagad po natin yung kanyang higpit. And then pag hindi na po natin siya mahigpitan, okay na po yan, ay lagyan po natin siya ng marker. At ang ibig sabihin, ito po yung pinaka niya, yan, marker niya ho yan. So lagyan natin yan. Then ipihitin po natin siya sa 1 and 1/2 turns. Half, 1/2, so 1/2 po. At ito po yung ating preset ng ating air screw at pwede na po natin itong ilagay sa ating motor. Yung mga pinagpalitan, huwag nyo po itatapon, isama nyo po sa pinaka spare parts nyo, baka sakali po natin kailangan ulit at ibalik sa dati, meron po tayong gagamitin. At ito mga pare ko, naikabit na po natin itong ating karburador at nag-pre-tune up na po tayo kanina dahil nag-adjust na po tayo ng ating air screw. At ngayon naman po ay paandar natin at hopefully po ay umandar na siya ng maganda. Oops, sapa. Yun mga pare ko, sakat tayo sa idle. Kasi namamatay eh. So ayun mga pare ko, very responsive. At okay na okay. Ngayon malalaman po natin kung okay itong ating pinalit pag isinarado po natin itong ating air screw. Kasi dati po is hindi po siya namamatay dahil once na sinasarado po natin ay matay kung tingnan. Itong ating dating nakabit sa kanya ay pudpud na po itong dulo at meron po siya nakakapasok na air dito. So ngayon isasarado po natin at hopefully mamatay po siya. So tama mga pare ko, positive nga po, may problema na po itong ating air screw at malamang ispudpud na po to kaya wala na po siya sa tono. At ito okay na po to at 1/1/4. So yan po yung ating adjust dito. So i-tune na po natin ito na mabuti at series po yun at saka po natin siya i-declare perfect na po yung ating adjustment. So ito mga pare ko, ito lang po yung ating video at ganyan lang po magpalit ng carburetor kit dito sa ating carburetor once na nagkakaroon na po siya ng problema. At wag naman po kayo matakot dahil once na may problema pa rin po siya, ang pinaka the best way po talaga is palitan na po natin siya ng bago. So yan na po yung ating last option.